Marcoleta at Ramon Ang. Magkaiba ang sinasabi. Nako! Sino kaya ang dapat paniwalaan? Ang isang senador o ang isang negosyante? Naku po, patay tayo dyan. Yan ang ating pag-uusapan ngayon. Kasi habang ikaw, nagkakalkula ka ng kakasya pa ba budget mo? Ha? Nababawasan na ulam, nababawasan na kita, halos hindi ka na magpapultang dahil nalulula ka na sa presyo. Abay, may mga kumpanya na tila walang pakialam. Tuloy-tuloy ang pagtaas ng presyo kahit mababa pa ang kinukuha nilang supply. Ngayon, sumabog ang issue. Nagalit si Rodolfo Marcoleta. Diretso ang Rodante pala, Rodolfo tuloy. Rodante Marcoleta. Ito diretso yung kanyang banat. At ang banat niya hindi patas ang tubo ng mga oil companies. Nako. Gulit tatapat subalit. Sumagot si Ramon Ang. Ang sinasabi niya, hindi totoo yan. Isa kang sinungaling. Hindi, wala siya sinabing ganun. Basta sinabi lang niya, tutol siya o hindi siya believe sa sinabi ni Marcoleta. Nako, bakit kaya? Yan ang pag-uusapan natin. At dito nagiging delikado usapan. Sino nagsasabi ng totoo? May manipulasyon ba talaga sa presyo ng langis? O pinaglalaruan lang ang utak ng mga Pilipino? Pero ang mas nakakagulat, tahimik ang dapat kumilos. Sino yun? Tahimik ang dapat magkontrol. Sino yun? Sa gitna ng paghihirap na mamamayan, nasaan si Marcos? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Kaya naman pala. Bakit parang walang pumipigil? May batas tayo dyan. May kapangyarihan ng gobyerno. Pero ang nakikita natin, hindi aksyon. Alam mo kung ano? Kundi politika. Hindi ito simpleng balita. Posible itong dahilan kung bakit lalong naghihirap ang Pilipino ngayon. Naku po, kailan kaya magigising ang mga kababayan natin? Kaya huwag kang aalis. Panoorin mo to hanggang dulo dahil baka ang akala mong normal na taas ng presyo, isang malaking panlalamang lang pala ng mga negosyante sa buong bansa. Nako. Ayan ang pag-uusapan natin ngayon mga kababayan. Alam mo, matindi itong usapin na ito dahil ewan ko na lang kung hindi ka apektado. Kahit hindi ka mahilig sa politika, kahit hindi ka mahilig sa news, sigurado ko apektado ka one way or another. Unless batugan ka na, sa kwarto ka na, tutulog ka lang. Tapos dumarating lang basta-basta yung pagkain sa sobrang milyonaryo ka na, bilyonaryo, anak ka ng congressman. O anak ka ng presidente, pwedeng ganon. Wala ka talaga, hindi ka apektado sa ganito. Pero tayong mga simpleng mamamayan, leche yan. Kaliwat kanan, apektado tayo sa taas ng presyo ng oil. Sa taas ng presyo, alam mo, gugulat ako. Yung dating 3,000 na full tank ko, ngayon, lumalagpas na ng 5,000. Ang lupit talaga. Minsan nga gusto ko na lang maglakad. Minsan gusto ko na lang matulog. Bahala na, gigising na lang ako pag wala na si Marcos. Kasi alam mo mga kababayan, may magagawa. Baka sabihin niyo ba namumuliti ka tayo? Hindi, may magagawa. Wala lang talagang ginagawa ang gobyerno. Talagang inutil lang ang gobyerno. May magagawa, ipapaliwanag natin yan sa inyo ngayong araw na ito. Kung ano pa ang pwedeng gawin ng gobyerno, lalong-lalo na si Marcos. Ang problema, wala. Lutang. Hindi ko alam bakit siya lutang. Lutang ba talaga siya dahil bobo siya? Lutang ba talaga siya dahil tanga siya? O tama yung sinasabi ni Senator Amy na bangag at lulong ang kanyang kapatid kaya lutang? Kayo mag-comment po kayo agad-agad dyan dahil babasahin po natin yung inyong komento dahil alam mo, ang dami kong nababasa na talagang galit na sila pero ano daw ba ang pwede nilang gawin? Mamaya sasabihin ko din yan yung pwede ninyong gawin. It's about time, people in the house. This is no longer about politics. We need a person that will save us from this hell. Mamaya ko sasabihin yan.
Okay? Ito muna, pag-usapan muna natin itong issue ni Marcoleta at ni Ramona. Ano ba pinag-aawayan nila? Ano ba yung sagupaan na yan? Sagupaan ba yan ng mga matatanda lang? Sagupaan ba yan ng mga inuulyanin? O talagang sagupaang legit? Sabi nga legit. Sabi ng isa, legit daw. O yun, sabi ng isa, legit. Sinabo ng mga senador ang mga kumpanya ng langis sa hindi raw patas na presyo ng petrolyo. Live mula sa Pasig, nangunguna sa balita si News 5 Senate Correspondent Mayan Los Baños. Mayan, bakit tingin ng mga senador unfair ang singil ng mga kumpanya ng langis? Oo, Gigi, unfair daw talaga kasi ura-urada naman daw na nagtaas ng presyo ng produktong petrolyo ito mga kumpanya ng langis nung sumiklab yung gera sa Middle Ayan. East. Ang tanong ng mga senador, bakit mataas agad yung presyo nila samantalang ang binibenta nila ay old inventory o old Ayan. stock nila na nabili Ayan. nila, Gigi, sa dating presyo na mas mura at hindi Ayan. yung ngayong presyo na mas mahal. Narito Nako yung po. bahagi ng pahayag ng mga senador. Patay tayo Kaugnay yan. dyan. Unfair sa ating mga consumers. Wala pang pagtaas ng mga binili, pero tinataas at sinisingil na sa consumers. Yun ang risk ng pribadong sektor. Nagkaroon ng February 28 na surprise attack. Pero, yun ang posisyon ninyo, dinidefend. Yung mga negosyante ngayon kasi, sa aking pananaw lang tila baga hindi sila negosyante. Tila sigurista sila. Tama yung sinabi ni Senator Loren dito. That is your risk. Laki na ng kinikita ninyo noon pa. Risk mo na kasi ang dahilan ng mga oil company, sinasabi nila, kasi tumaas na sa world market Ibig sabihin ng world market, yan yung nagdidikta ng presyo. So, ibig sabihin, kahit nakuha mo ng mababa, pag tumaas na sa world market, sasabay ka. Kahit mababa yung pagkabili nyo doon sa gas na yon o sa oil na yon at that time. Di ba? So, dapat, benta mo muna na mababa yun. Hindi kasi ang iba ang dahilan ng oil company. O, pakinggan natin. DOE, yung pagtaas ng presyo ng bilihin na binili ng murang presyo nung wala pa yung gera. Dahil nga deregulated, ang problema, hindi nakikita ng DOE kung magkano yung presyong ibinili nung Deregulated. Ibig sabihin kasi may batas na ganyan na deregulated. Ibig sabihin hindi pa pwedeng i-regulate ng gobyerno at sabihan diktahan, ganito lang ang presyo. Kasi dati, ewan ko kung inabutan nyo to, regulated ang presyo ng ang nagdidikta gobyerno. Nagdidikta ng presyo ng mga oil. Okay, sabihin yung gas na pinapakarga natin sa sasakyan, gobyerno nagdidikta. Ang problema, nagkaroon ng bagong batas. Kasi nga, nagre-reklamo yung iba dyan na sinasabi dapat i-deregulate para magkaroon ng competition. Nangyari, nagkaroon nga ng competition pero nagkuntsabahan din ng mga walang niyang oil companies. So, anong nangyari? Pataas ng pataas ang presyo ng oil. Ngayon, hindi na babawi. Ngunit datapat subalit, meron namang solusyon dapat. Ano yun? Tatanga-tanga lang kasi yung gobyerno natin Ito yung solusyon, pakinggan. oil company. Nakatago yan Hindi talaga nila pinapakita yan. Mayan, anong paliwanag ng DOE sa usaping ito? Ang paliwanag dyan ng Department of Energy, Jiggy, yan yung tinatawag na replacement cost. So ano bang ibig sabihin yan? Ibig sabihin daw niyan, ikinakarga ng oil companies doon sa presyo o doon sa presyo ng imbak nilang gasolina o diesel yung kanilang gagastusin sa pagbili ng mas mahal na presyo. Kung forward thinking sila, para yung pambili nila ng mas mahal, makuha na nila doon sa kikitain nila from the old stock. So yan ay nangyayari dahil sa oil deregulation law. So alam naman natin that under the oil deregulation law, wala talagang kontrol ang gobyerno sa pagpipresyo ng mga produktong petrolyo dito sa ating bansa. Narito naman ang bahagi ng pahayag ng DOE. We only explain how business operates under normal circumstances. We have computed na sobrang laki nga po ng diferensya ng pagbili sa week 1 to week 2. Ang bilis kasi ginamit yung replacement cost. Pag bumaba naman ang world price, hopefully soon, kung mangyayari, anong koordinasyon o mekanismo ang ginagawa ng pamahalaan ng gobyerno to protect naman the consumer? Mabilis pagtaas.
pagbaba ng world prices, ano ang Yun. inyong mekanismo? Yun. At anong sagot dito, Mea, ng mga oil company? Nga. Jiggy, ang ikinakatwiran ng oil companies, yung replacement cost na yan daw talaga yung pinapatupad sa lahat ng binibentang commodities all over the world. Kasi una, oras daw na hindi sila agad magtaas ng presyo sa pagkakataong alam nilang sisipa ang presyo ng produktong petrolyo. Una, baka maubusan sila ng supply. Kasi syempre, Jiggy, bibili yung mga consumers doon sa hindi nagtaas sa presyo o doon sa mas mura. Pangalawa, hindi sasapat yung kita nila na pambili nung mas mahal naman na cost noong produktong petrolyo. Pero Yun. alam mo, Jiggy, ang paliwanag na yan, Yun daw ang dahilan na yun. Yun daw yung dahilan. Kasi nga naman, pag ibinenta nila yung ngayong supply nila na nakuha nila sa halimbawa, sa halagang 80, halimbawa lang nakuha nila sa halagang 80, tapos ibinenta na nila ngayon ng 120, na dapat 100 lang ibebenta, ginawa na nilang 120 kasi daw darating yung panahon na baka maging darating yung panahon kasi tumaas na nga yung presyo ng 100. So, kailangan nilang bilhin ng 100. So, kailangan na nila ibenta. Ang nangyari, nauuna yung pagtubo nila kagad. Dahil doon, may reklamo si Marcoleta. Ano yun? Nakuha nyo ng 80, tapos ibebenta nyo ng 120. Eh di, ang laki ng tinubo ninyo. Dapat, antayin nyo muna makuha nyo yung oil na bibili nyo ng 100, tsaka nyo kayo magbenta ng 120. Di ba? Pero sinasabi ng mga oil company, hindi, lugi kami doon. Pero in reality, ang laki ng kinita nila. Halos, di ba, ang laki ng tinubo nila. Hindi lang ganun ang computation ko, mas malaki pa yung talagang tunay na computation. So talagang, sabi ni Marcoleta, lokohan to, bilyon-bilyon na kinikita nyo. Ano to, gusto nyo rin ng malimaleta? ng oil companies, hindi yan bumenta kay Senator Rodante Marcoleta. Pakinggan natin yung kanilang mga pahayag. Ito. 3 billion per day ang kinikita nila amidst the sufferings of our people. The level of consumption month per month of diesel and gasoline. So did the DOE check this? How far did you monitor this? The peak demand. So the supply or the inventory will be short. If I sell at 100, which is the acquisition cost of last week, will I have the cash flow to buy the inventory in order to continue the business? I may not. Nako, hindi bumenta yan. Dun sa issue na usapin ng pag-amyenda dito sa oil deregulation law para makita nila kung sinasabi nilang di nila nakikita kung magkano binili at magkano talaga yung pagpoproseso nito, ano bang stand dito ng mga senador? Pwede. May mga senador na gusto talagang isulong ngayong oil deregulation law at nangunguna na dyan sa Senate President Tito Soto. Pero alam naman natin, Jiggy, kapag inaamyendahan ng isang batas, hindi yan ganun kabilis kasi magkakaroon ng committee level hearings, committee reports, tsaka pa yan pag-debatehan sa plenaryo. So isa sa mga nakikitang solusyon nila Senator Win Gatchalian, baka pwedeng aralin na magpataw ng windfall tax sa mga kumpanya ng langis. So ano ba yung windfall tax? Sa madaling sabi, Jiggy, yan ang buwis na pwedeng ipataw ng gobyerno sa mga kumpanya na Ito, ipapakita ko sa inyo yung paliwanag ni Marcoleta. Napakaganda ng paliwanag ni Marcoleta sa mga nangyari na to. Sino ang ayaw maniwala? Yung mga petroleum company, taga DOE, first time daw po nilang narinig yung sinabi yung yun. Na ano? So, anong masasabi mo, Nelson? First time, and matagal na ho yung trading na yan. Pero matakin nyo sa tagal ho ng industriya na ito, ngayon lang nilang may nalaman na meron pa, pwede pala makabili sa Singapore. Baka naman ang ibig nilang sabihin, ngayon lang nila nalaman na merong isa na kaya niyang alamin kung ano talaga ang presyo. Mukhang yun po ang totoo, Sen. Kasi madali namang
sa ano natin ngayon, sa panahon natin ngayon. Opo, sa teknolohiya. Opo. Ang pagbabalidate ng isang bagay, Real time, sir. No? real time. Oo, Baka, tama. baka hindi baka segundo lang, makukuha mo na eh. Totoo po yun. Di ba? Lalo na kung malakas sa internet. At hindi naman ako naniniwala na ito ay malalaking mga kumpanya na wala silang kakayahan para mag-verify doon sa mga datos na aking inihayag. Opo. Yun ang dahilan ko kaya inihayag ko na publicly. Ayun po, kayo na po ang mag-verify. Kayo na po ang mag-validate. Opo. Di ba? Makalipas. Wala namang, sana man lang may nagsabi, with all due respect, Senator Opo. Nelson Lubao, Senator Subarjaga, I am disputing your data. Ayun, ganun sana. Oo. Di ba? Para, wala eh. Habang na Kasi nagsuggest dito si Marcoleta na meron pang ibang lugar na maaaring pagkuhanan. Wala eh. Yung oil companies, hindi nila alam. Pati itong secretary ng DOE, hindi rin alam. Tunod ako kahapon. Tingin ko nga kung meron talaga magdi-dispute no sinabi ninyo. Wala nga eh. Kasi sila nasa matagal na industriya san eh. Kumbaga na... Baka naman natatakot na Kumbaga sa korte kasi, biglang naglahad yung ano. Yung prosecution. Your Honor, I move that this testimony be stricken of the record. Hindi naman nag-oppose yung kalaban eh. Opo. Counsel, what would you say? Halimbawa, depends. What would you say? Piskal. Opo. No, Your Honor. No objection, Your Honor. Di wala. Wala naman gano'n. Sabi ko, ako ba, nagtago ako? Hindi. Sabi, ito po, Mr. Chair, ito po yung slide number 1. Ayan po. Makikita nyo po dyan, makakwenta po natin. Yan po, nakalitaw po ang price US dollars per metric ton. Kung CIF po, lagyan na po natin ng shipping cost kahit na kung minsan FOB lang ang merong shipping cost. Ayan po, translate nyo na po sa metric ton, hindi na po $1,515 na lang. Yan. Okay? Andyan na po yung map, Singapore, $1.71. Opo. Ngayon po, dahil kinonvert na po natin sa liters, tsaka po 60 pesos is equal to $1. Opo. So 540 plus 15 plus 1.71 times 60 divided by 1,180, tingnan po ninyo 35 pesos lang. Nako. O edi sana, with all due respect, Your Honor, this is highly disputable. Yun sana, no? This is unacceptable. Kami po kanya ay inikutan na po namin ng milyong beses yung mga tangke ng Singapore. Hindi po totoo yung sinasabi ninyo. Nako. Meron bang kumibot, eh? Wala. Expect ko nga. Wala akong kumibo talaga sin eh. Yun nga, DO, hindi niya alam. Hanggang matapos pala. Anong gagawin natin? Ngayon, kung hindi po nyo i-validate, nagtataka po ako, ba't tayo nyo i-validate? Para sa akin po kasi, parang wala tayong problema. Kasi yan po yung presyo eh. Paano po nangyari? Paano nagtaasan po? Kayo nagpasimula ng pagtataas ng presyo. Kaya po tayo nagkaroon ng parang akala mo may emergency tayo. Kaya kung mapapansin ninyo, napansin nyo naman siguro, hindi ko alam kung saan ako pupunta na argumento eh. Kung sasama ako doon sa pinag-uusapan, anong mangyayari sa mga drivers? Anong mangyayari sa mga tindera? Anong mangyayari sa mga farmers? Sa mga school children? Sa mga teachers? Sa lahat ng sektor ng ating lipunan? Ang taas-taas ng presyo. Ang sinasabi ko, teka, tingnan nyo muna ito. Parang hindi muna, parang wag na muna natin pag-usapan ito. Nandun na yung manibela, naglulupasay na, di ba? O sabi ko, pasensya ka na bro. Sa harap ng iyong panaghoy. Ayaw nilang tingnan eh. Ayan. Ito pa ha. Ito naman yung sagot ni Ramon Ang regarding sa kasi sinabi ni Marcoleta na kumita ng 3 billion dahil doon sa biglaang pagtaas na ginawa ng mga oil companies. Sabi ni Ramon Ang, hindi daw totoo yun. Tingnan natin, ano ba ang dahilan niya? Ba't hindi totoo? Kasi may sinabi po si Senator Marcoleta
pa yesterday na about 3 billion pesos a day daw po ang kinikita ng oil company. Not Petron. I am willing to open Petron books to COA to Not Petron daw. Pero kasama ang Petron siya nagtaas. Eh sinasabi ni Marcoleta dito, yung mga nagtaas, agad-agad. Kasi don't tell me, Petron hindi nagtaas. Kalokohan yun. Dahil Petron ako nagpapagas. So nagtaas. So ibig sabihin, sinasabi ni Marcoleta, kasama kayo sa mga nagtaas ng presyo agad-agad. At dahil dyan, kumita kayo ng 3 billion. 3 billion. Ang sinasabi naman nito ni Ramon ang hindi totoo yan. Hindi, ako naman kasi, para sa akin sinong paniniwalaan ko dito sa dalawa na ito. Naturalmente, pag ikaw, negosyante, hindi mo naman naaminin ang kikitain mo. Pwede mo bang aminin yan? Yari ka sa... hindi ko sinasabi hindi nagbabayad ng tax pero yari ka sa BIR pagka inamin mo kung magkano yung kita mo. Hindi, let's be, I'm not saying ito ang ginagawa ni Ramon Ang. I'm not saying ito. But, to be general lang, statement, wala namang negosyante na sa tingin ko nagbabayad, lalong-lalo na yung malalaking negosyo, nagbabayad ng tamang buwis. Yung talagang faithfully nagbabayad ng tamang buwis. Wala siguro. Sa tingin ko lang ito general statement. Hindi ko sinasabing Petron o San Miguel. Hindi ko sinasabi yan. At the same time, sa pananaw ko lang every negosyante, ang pinoprotektahan niyan, yung negosyo niya. Hindi ako naniniwala na kawang gawa. That's bullshit. Sa totoo, sorry walang negosyanteng hindi kumikita. Kaya yung sa mga tiyanggi-tiyanggi, sasabihin sa'yo, di ba, pag tumawad ka, hindi, ang puunang kulang dito. O nari, sasabihin sa'yo, binibenta niya ng 350. Tapos sasabihin niya, ang puunang ko lang dito, 300 So, konti na lang sa akin. O, siyempre, ikaw naman, o sige na nga, kahit 310. O sige na nga, 10 piso lang ang kinita ko dito. Lugi siya doon kung 10 piso lang ang kinita niya. Kasi meron siyang cost. Yung tindahan, yung empleyado. So, imposible niya na kikita lang siya ng 10 pesos doon sa produkto na yon. Katarantaduhan yon. Walang negosyante nga sa minis, sige na nga, kahit kumita na lang ako ng 10 piso. Meron pa nga dyan, mga negosyante, sige na, break even na lang, 300, yan na talaga puunang ko. Bebenta ko na lang sa'yo kasi mabait ka naman. Tarantado, walang ganun. Ginagago ka lang nun pag sinabing ganun. Sigurado ko nakuha niyo yun ng 100, 150. Tapos pag alis mo, kunwari malungkot pa, papagpagin, may pagganong-ganon pa yan. Sa totoo lang, kalahati kinita nun. Kasi wala naman negosyanteng magne-negosyo tapos ipamimigay na lang ng 10 piso lang ang kita o break even lang. Walang ganun, di ba? Kalokohan yun. Kaya, on this area, pasensya na, Mr. Ramon Ang, hindi ako naniniwala sa inyo this time. Doon siguro, kasi hindi naman magsasalita si Marcoleta nang walang datos. Bakit niya sasabing 3 billion? Lahat ng mga, hindi naman niya pinatukuyan itong Petron, pero lahat ng oil company na nagtaas kagad kahit hindi pa dapat magtaas. Kasi supply pa nila ay galing dun sa mura presyo. Public scrutineering. Wala po kaming gustong i-take advantage na kita, especially during the crisis. Pag tinignan mo yung Petron, ang sales revenue po, 800 billion a year, 700 billion a year. Magkano income? Ganun lang po ang income. 6-7 billion a year in the Philippines. Ito medyo so pasensya na hindi ako naniniwala doon sa part na yun. Wala mang dinegosyo na kikita ka lang ng kapiranggot. Especially big companies. How will you survive kung ang kita mo lang kapiranggot? You will waste your time tapos kapiraso lang yung kita mo.
Sorry eto, hindi naman sa dilawan, pinklawan, o loyalista si Ramon ang wala. This issue lang ho ito, ha. Pag tama palakpakan, pag mali banatan. Medyo ko dun medyo duda ko dun sa ganong klaseng pahayag. Ha? Mas kikilingan ko naman si Marcoleta dito sa issue na ito. Naniniwala ako na medyo ang laki kasi imaginein mo, ha. Kunwari, nabili ko tong AirPods. Nabili ko ito ng halimbawa lamang. Hindi ko na alam kung magkano presyo nito. 10,000 pesos. Nabili ko 10,000. Pero binibenta ito nung time na binili ko ng 12,000. Okay? Biglang pumalo ang presyo nito. Pumalo ng 20,000 puhunan pa lang. So ibebenta ko ngayon ng 22,000. Tama, mali? Di ba? Kasi para may tubo kong 2,000 dahil 20,000 na ngayon ang bentahan nito. Pero magkano ko ito nakuha? 10,000. Tapos yung nakuha ko ng 10,000, ngayon ibebenta ko ng 22,000. Di ba? Ang laki, di ba? So kumita ako ng doble. Yun yung sinasabi ni Marcoleta. Kaya 3 billion ang kinikita ng oil companies. Hindi ko alam kung arawan nito, pero yun ang kinita dito sa pagtaas. Kasi hindi pa tumataas yung supply nila, yung pagkabili nila dito sa ganito o pagkabili nila sa gas, 10 piso pa lang, 10,000 pa lang. Tapos ibinenta kagad nila ng mahal. Ang palusot nila kasi pag binenta ko ito ng mababa, wala na akong pambili ng 20,000. That's not true. Hindi ganun ang negosyo. Una-una, bibilin mo na ng 20,000 yung bag. Halimbawa bibili ka na ngayon ng 20,000 ito. Hindi mo na may bebenta to ng 12,000, ibebenta mo ng 22,000 eh. So kumita ka pa rin. Ay ano nangyari? Nagpuhunan ka. Kasi ang dahilan nila, paano kung biglang bumaba ito? Yun ang risk. That's the risk bilang isang negosyante. Diba? No, kailangan maubos mo yung supply agad-agad. Yun yung risk eh. Kaya nga, balance yan eh. Ganun talaga eh. Halimbawa, ako bumili ng gold. Yan, si Boss Dada, lagi kong pinabibili ng gold. Bumaba ng konti. Risk ko yun. Hindi ko pwedeng awayin yung pinagbilang ko. Oy, ba't bumaba ito? Risk mo yan eh. Di ba? Risk mo bilang i-invest ka ng gold na bigla siyang bumaba. Ganun talaga eh. Wala ka magagawa. Di antayin mo na lang tumaas uli. O pagtaas, tsaka mo ibenta. That's part of buying gold. As kunwari, kung gagawin ko tong investment, may risk talaga. Every negosyo may risk. Tataas, bababa. Depende yan. Kung bumaba, talo ka. Kung tumaas, panalo ka. Kuwari sa gold yun ha. Baliktad naman sa oil. Siyempre pagka tumaas, may hirapan kang ibenta. Pero, actually sila nga ang pinaka mababa ang risk eh. Alam niyo kung bakit? Imposibleng hindi naman mabenta yung bibilin mo ng mahal. People will always buy gas. No matter what. They will. Kasi yan ay hindi naman yan kapritsuhan. Hindi yan para makaporma. Hindi. Yan ay necessity. People will buy di ba? So katarantaduhan. Sorry pero I like Ramon Ang in some area. As a matter pa, believe ako sa kanya in some area. But on this part, yung sa pagsabi niyang hindi totoo for Petron, syempre, sasabihin mo yan. Alam naman sabihin mo totoo yun. Totoong kumita kami dito sa pagtaas. Hindi ka aamin, normal yun. Di ba? Kaya nga ito papakinggan niyo itong sinabi nitong Manubela. 3 araw yung maximum na pwede namin itong magamit. Dahil nga po sa paglobo ng presyo ng petrolyo na hindi po mapigilan ng ating gobyerno dahil walang pangil ang batas para dito sa mga malalaking oil companies. Walang pangil ang ating Pangulo sa mga ganid na mga negosyante ng petrolyo, pero po may pangil ang ating Pangulo sa pag-suspend ng piso
na fare increase. So, Kita nyo? Ang ganda ng point niya eh. Ang ganda ng point na yun. Etong tao na to, hindi ko to gusto kasi may pagka, parang aktivistang di mo magets minsan. Pero tama, at this time, tama siya. Papalakpakan ko siya. Tama yung sinasabi niya eh. Si Marcos may pangil, suspendin yung pagtaas ng presyo ng pamasahe. Maraming natutuwa doon, pero honestly, mali yun. Sa tingin ko kasi matik yan eh. Tumaas ang gas, alam naman hindi tataas ang pamasahe. Diba? Kawawa naman yung bumabiyahe. Ano mangyayari niyan? Titigil na sila. Ngayon, hirap na sumakay mga kababayan natin. Wala nang choice, hindi na makasakay. Pero kung itinaas mo yung pamasahe, kahit pa paano may choice ang tao. Sasakay ba siya na mahal na tumaas ang pamasahe? Magagawa siya ng extra niyang work para tumaas din ang kanyang kita. May choice ka na. Pero sa ginawa ni Marcos na pagpigil sa pagtaas ng presyo o pagtaas ng pamasahe, sabi nga nito, may kamay na bakal sa pagtaas ng pamasahe pero walang kamay na bakal sa pagpigil sa mga oil company na magtaas agad. Anong tawag mo dun? One way. Alam nyo kung bakit? Dito pumapasok ang politika. Don't forget, the oligarchs, sila ang may control sa mga presidente. Except PRRD. Kasi these oligarchs, the one funded their campaigns. Kaya nga, dito lumamang si PRRD. Wala siyang utang na loob sa mga oligark. Kaya nga galit na galit sa kanya yung mga mainstream media na hawak ng oligark. Galit na galit sa kanya yung mga malalaking negosyante. Bakit? Hindi niya pinapaboran. Kaya nga alam mo, Mr. Balbuena, alam mo yan at ng inyong grupo. Palpak talaga ito si Marcos. Bakit? Kasi nga, nasa side ng mga negosyante. Kaya kung ako sa inyo, tumulong na rin kayo na mailuklok ang isang another Duterte. Dahil hindi yan, yung ganyan, hindi yan papasa kay BP Sara Duterte. Si BP Sara Duterte talagang for the people yan. Walang pakialam yan sa mga negosyanteng malalaki. Sasagasaan niya mga negosyanteng malalaki. Totoo yan. Tingnan nyo itsura ng Davao. Wala ka makikita nag-hari-harian doon na negosyante? Wala. Isang niya yan, talagang yayariin niya yan. Mga negosyante doon. Ganyan yan. Kilala yan doon na ganun. Kaya nga maraming galit sa kanya na mga malalaking negosyante, lalo na yung 'di ba, yung patakaran nila na ang inuman ganitong oras lang. Marami nagrereklamo nun, but eventually nakita nila yung benefit. Kasi nga ganun ho ang Duterte style of leadership. 'Di ba? Napaka-unfair. Kung makikita natin, yung mga malalaking negosyante, bilyon-bilyon, 3 bilyon kada araw o mahigit pa ang kinikita. Samantalang kami, piso hanggang 2 piso, regulated. Anytime, pwedeng isuspend o pwedeng hindi. Kita nyo, tama siya dito eh. Pagdating sa pamasahe, regulated. Pero sa presyo ng gas, deregulated. Ibig sabihin, hindi mareregulate. Kawawa eh. Alam nyo, Manubela, kaisa nyo ako dito. Sa totoo lang, magkaiba man tayo ng pananaw pagdating sa politika, kaisa nyo ako dito. Mali talaga yung ginagawa ng mga negosyante ngayon eh. Kawawa eh. Alam mo, buwisit eh. Sorry talaga, buwisit. Yung dahilan nila na, paano na kami bibili ng paano na may bebenta kung sakaling bumaba yung presyo. Kaya kailangan namin sumabay sa world market. That's your fucking risk. As a negosyante, every one of us has its own risk. Driver, may risk din. Mananakay, may risk din. Kayo lang ang ayaw mag-risk, mga puki ng ina nyo. Sorry pero that's the truth eh.
Kayo, ang laki na ng kinikita ninyo, masaya kayo, happy kayo, mayaman kayo, ayaw nyong bumaba. Kawawa ito mga to eh. Alam mo ako, buwisit talaga ako sa mga jeepney driver. Marami diyang kamote, putang ina ayaw tumabi sa daan. Pag magpapara sa gitna ng daan. Alam niyo yan mga jeepney driver, ilang beses kong pinupuna yan. Pero this time, mali talaga yung mga negosyante. At tama itong mga public transport na ito. Banatan natin sila pagka kamote sila. Pero this time, tama sila eh. Tama sila, lugi. Yung gobyerno kinokontrol yung kanilang pamasahe, pero yung gobyerno hindi kinokontrol ang taas ng presyo ng gasolina. Anong katarantaduhan yun? Kaya naman eh. As a matter of fact, nasa Republic Act natin yan. Meron niya na batas na we can, even if hindi natin ma-deregulate yung hindi natin makokontrol yung presyo ng bilihin. Nakalagay pa nga doon, kaya nating i-take over. Pwede nating i-take over pag hindi sumusunod. We can take over. Kaya ng gobyerno yan. Nasa kapangyarihan ng gobyerno. Alam mo kung si Duterte to? Sabi ko sa inyo kung si Duterte to. Isang salita lang niya. Tangina nyo, pag di kayo bumaba ng presyo, kukunin ko yan. Diba? Yan ang sinabi niya sa Meralco nun eh. Taalala nyo? Ayaw nyo. O sige, pasasabugin ko yan. Kailangan natin ng ganung presidente. Ang problema kasi, sorry Balbuena, pinagre-resign nyo lang yung sekretary. Ang pag-resign ninyo si Marcos. Mga driver dyan, makinig kayo na mabuti sa akin. Kahit anong pagpaparesign nyo sa sekretary, pag nag-resign, walang mangyayari. Ang pag-resign ninyo si Marcos. We need a change of leadership. We need a change of president. And whether you like it or not, BP Sara Duterte can solve the problem. That's the truth. May kamay na bakal yun. Kung ayaw nyo mamulitika, kung ayaw ninyo dahil galit sa mga makakaliwa o galit sa mga terorista itong si BP Sara Duterte, bahala kayo sa buhay nyo. Pero maniwala kayo sa akin, si BP Sara Duterte para sa inyo yan. Para sa sa mamamayang Pilipino. Talagang payak ang buhay nun eh. Talagang alam nun na naging mayor yun eh. Putang ina itong presidente natin, wala naman ng ginawa yan. Kahit nung gobernur, di nga daw pumapasok yan eh. Di ba? Kahit nga kapatid niya, wala ang bilib sa kanya eh. Kaya hanggang hindi nagre-resign tong presidente na ito, wala mangyayari sa bayan natin. Dadaos-dos tayo ng dadaos-dos. Tingnan ninyo. Kayang solve. Alam niyo kung bakit? Makinig kayo mga tsuper tsaka TNBS. Alam niyo kung bakit? Nagsusurvive yung ibang bansa eh. Kinakaya ng ibang bansa. Bakit? Magagaling ang leader nila eh. Tayo hindi natin kinakaya. Bakit? Kupal ang leader natin. That's the truth. Kupal ang leader natin. Kailangan na talagang palitan ng entire government. I'm not saying to take over. That's not my statement here. Hindi ko sinabing rebellion. Kailangan resignation. And resignation, ibig sabihin niya, yan ay kusang loob. Alam mo, kung ang sinisigaw ng mga Pilipino ngayon sa kahirapan na to, mag-resign na si Marcos, tapos ang laban. Bakit? Siguro naman mahihiya na siya kung lahat ng Pilipino sumisigaw na ng resignation. Alam mo kung bakit? Mape-pressure din ang ating ibang mga kababayan na dapat gumalaw na at pumrotekta sa atin mula sa palpak na gobyerno. Palpak na po talaga eh. Pag hanggang ngayon di nyo pa nare-realize na palpak ang gobyerno, ewan ko na lang. Maaprubahan. Kaya napakaswerte nitong mga negosyante na para bang ang batas talaga ay ginawa lamang para sa kanila. Yan ang totoo eh. Hindi ba? Hindi, eto walang bulahan yan. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kababayan eh. Tingnan ninyo Ito, magiging 150 pa Habang tumatagal, mas bumibigat ang pasanin sa petrolyo.
Sa susunod na linggo, posibleng sumampa sa halos Patay tayo 150 pesos ang kada Alam mo ba na wala na masyadong tao sa labas ngayon? Tapos yung mall nga, bababa yung kanilang oras, iikli na. Kasi talagang ang mahal na eh. Hindi na biro, mga kababayan. Ako nararamdaman ko eh. Maya't maya yung gas. Dati binibigay ko lang magkano lang eh. Ngayon, maya't maya na oh. litro ng diesel. Ngayong araw naman, nagprotesta pa rin ang mga transport group. Ang masaklap, sumasagi na raw sa isipan ng ilang tsuper ang gumawa ng masama. Live mula sa... Ayan ang sinasabi ko, di ba? Kaya nga chaos to eh. Ako, hindi ko ini-encourage yan ha. Dapat talagang hulihin pa rin at bantayan ng kapulisan yan. Pero matutulak talaga yung mga kababayan nating gumawa ng masama eh. Kaya mag-iingat kayo mga kababayan. At saka sa mga tsuper naman natin, huwag nyo gawin pag kayo nahuli. Lalo lang bulilyaso ang pamilya ninyo. Huwag nyo gagawin. Huwag nyo tangkain. Mendiola, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawid. Rainiel, sa gitna ng mga protesta, may impormasyon ka ba kung nasaan si Energy Secretary Sharon Garin ngayon? Julius Cheryl, sa ngayon ay wala pa nga tayong impormasyon, no, at hinahanap din siya nitong ang grupo ng mga tsuper. Kaya naman ang sabi nila ay hindi raw nila ramdam kung sinasabi nga ng Malacanang na pagdodoble kayod ngayon nitong Department of Energy sa panahon ng krisis. Nila maniniwala lang sila o magkakakumpiyansa lang sila dito nga sa DOE kung makokontrol nito ng maayos ang presyo ng produktong petrolyo. Mainit man ang panahon, hindi ito alintana ng mga tsuper at TNVS driver. Sa ikalawang sunod na Biyernes, nagwelga sila sa Welcome Rotonda sa Quezon City, Maynila para tuligsain ang taas presyo ng langis. Sabi ng piston, sa Baguio City ay 141 na ang diesel. Ganun din sa Bicol. Kailangan natin hindi papatsip-patsing solusyon, ang kailangan natin long term. Una nang sinabi ng piston na handa silang palawigin ang mga tigil pasada hanggang Mayo. Pero kung palala raw ng palala ang sitwasyon, yung protesta ay tuloy-tuloy, ano? At hindi yan matatapos ngayon, kundi meron pa mga seri ng mga pagkilos yan, hanggat hindi binabasura yung old regulation law, hanggat hindi tinatanggal yung isa-stock at saka yung sabat sa langis, hanggat hindi iniro-roll back sa 55 pesos per liter, ano? Yung ating crudo rito. Ang grupo naman ng mga TNVS driver on board na rin sa mga ikakasapang tigil pasada. Panakanakang pag-offline, so yun na rin po yung pinaka-version namin na pagtigil pasada. Kahapon, ipinanawagan ng transport group na magbitiw sa pwesto si Energy Secretary Sharon Garin na wala raw ginagawang aksyon sa pagsirit. Yan yung sinasabi ko, hindi ko maintindihan. Yan ang pagbibitawin nyo. Ano sa tingin ninyo? Mapapalitan na maayos? Common sense naman. Ayaw nyo kasi kay Duterte. Yan ang problema sa inyo. Kaya tiisin nyo yan si Marcos. Hindi, kasalanan nyo rin. Sa totoo lang. Kayong mga aktivista, kasalanan nyo rin. Ayaw nyo pagbitiwin si Presidente. Dahil ayaw nyo kay BP Sara. So kasalanan nyo, tiisin nyo na lang yan. Yan ang totoo. Tiisin nyo. Ng presyo ng petrolyo. Pero sinalag ng Malacanang ang mga hirit na tila natutulog sa kangkungan ang Department of Energy. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, wala nang tulog sa pagtatrabaho si Energy Secretary Sharon Garin. Alam nyo kung bakit? Ha? Alam nyo kung bakit? Ganyan ang tono niyan. Kasi wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun. Ngayon naman, nagtatrabaho daw si Garin. Ayun. Na hindi nga niya alam kung bakit yung sinasabi ni Marcoleta ay tama. Hindi niya alam yung kinikita ng oil company sa pagtaas ng gasolina agad-agad. Hindi niya nga alam na pwedeng kumuha sa ibang bansa aside from the Middle East. Tapos sasabihin mo, busy? Pero hirit ng piston. Hindi namin maramdaman yung sinasabi nilang trabaho. Sana maging active, ano? At sana isa kayo doon sa magpapabasura dito sa old regulation law. Dahil sinasabi nyo mismo, nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas. Kung nakatali ang inyong kamay sa provision ng batas, walang saysay para manatili pa yung batas.
Sinusubukan namang kunin ang pahayag ni Garin na huling nakita sa pagdinig ng Senado ngayong linggo. Ang ilang mga tsoper halos mawala na raw sa katinoan sa kakaisip kung paano kikita. Baka habang bumibiyahe, matuto namang start sa mga driver para madagdagan yung sahod. Wag naman ganun. Oo, minto, na wala naman mangyari, wala kikitain. Ikakamatay ko na talaga to. Ayon sa No to Oil Price Hike Coalition na kinabibilangan ng piston at manibela, hihiling sila ng 5 pisong taas pasahe sa LTFRB. Ipapail natin bago matapos itong buwan, ay ipapail natin sa LTFRB. Hindi sa usapin na para gumanda ang buhay ng ating mga driver at mga operator, kundi matugunan yung mas malaking halagang nawala, nakita. Una nang inaprobahan ng LTFRB ang pisong provisional fare hike sa mga jeep, pero agad namang binawi ng Pangulo. Sa ngayon, wala pa raw lumalapit na mga opisyal ng LTFRB sa mga transport group para sa isang dialogo. Batay sa ilang industry sources, posibleng nasa 11 hanggang 12 pesos ang iaakyat ng presyo sa kada litro ng diesel sa susunod na linggo. 3 piso naman sa gasolina. Grabe. Kung matutuloy ang price adjustment, posibleng papalo sa higit 140 pesos per liter ang presyo ng diesel. Julius, Cheryl, kung kagabi nga ay sumakay tayo dun sa isang traditional na jeepney. Ngayon naman nasa modernized jeepney tayo at yung ilan nga dito na mga tsoper ay namumroblema na rin dahil bukas nga posible pang pumalo sa nasa 150 pesos per liter yung Grabe. yung diesel nga. So ayan din yung burden sa kanila sa ngayon. May ilan sa mga commuter gaya ni Tatay Tay, pangalan nyo? Roberto po. O Roberto, patungayo pa kita. Saan kayo papunta? Junction. Junction. Sir, ngayon ano yung nagiging diskarte nyo? Dahil yung iba daw ay nagtataas na rin ng pamasahe kahit wala pa yung sabi ng LTFRB. Kayo po? O minsan, mayroon mga counter ko talaga na jeep na ako sila ng 25, kahit 20 pang pamasahe. Pero sinasabihan ko din na may taripa kayo, babayad ako ng matama. Pero yun po, kung yung tama lang yung ibibigay nyo. Dahil hirap din ba kayo? Paano? Hirap din kasi ganyan na yung trabaho. Isa din tayong driver. Driver mekaniko din ako. So, paminsan, babaon tayo ng bigay ng asawa 100, ibabalik natin yan. Ayun nga so Cheryl, Julius, yung ilan nga sa kanila ay hirap din kaya hindi makapagbigay. So puntahan naman natin yung ilan pa dito na mga pasahero. Ma'am, magandang gabi. Pangalan po natin? Magandang gabi po. Ako po si Irish. Irish, oo. Parang kanina nang nagkita tayo, sabi mo parang lagi kang sumasakay rin. Suki ka dito. Oo. Ma'am, ayun nga, natanong ko rin kanina na parang minsan, yung kahit wala pang abiso yung LTFRB, yung ilang mga tsoper dumadaing na sa mga pasaherong tulad nyo. Ikaw, paano yung sistema mo sa bayaran, pagbabayad? Minsan po, if may sobra po sa budget, siyempre po dadagdagan nyo po since kawawa din naman po sila. Minsan po naririnig ko po yung mga kwento na ang nauuwi na lang po nila is 300 to 400 a day. Which is, siyempre, may pamilya din po sila. Lalo na po kung malaki po yung pamilya, alam po nating mahirap po yun. So, yung tulungan na lang po siguro. Oo, so ngayon, instead of the government giving them yung ayuda sana or yung tulong, kahit hindi, yung ibang mga tsoper ayaw ayuda Gusto nila pang matagalan. O kayo, bilang pasahero, willing ka na gumawa rin ng simple step mo? Yes po, pero hindi naman po lahat kasi afford po yun. Hindi naman po lahat may kaya sa buhay. So I think po, dapat din po yung government din po talaga yung gumawa po ng paraan. Hindi po yung pangtapal lang po talaga sa mga tsoper. Tama. So Cheryl, Julius, ayan medyo naka-zoom. Ayan, Cheryl. Ang ganda ng sinabi nun Kasi tama nga naman Tataas ang gas, tataas ang oil, tapos tataas ang pamasahe. Pero ang sahod hindi tumataas. So cycle ang problema. Paano mangyayari na masusolusyonan yan? Gobyerno. Dahil ang gobyerno hindi dapat kumita. Yan ang tama. Ang gobyerno hindi dapat kumita. Kailangan magbigay. Paano gagawin yon? Eto. Baka sabihin ninyo, hindi kaya. Kaya ho. Bakit? Ginawa ni Yorme. Bilang tulong sa mga jeepney driver, maglulunsad ng libreng sakay ang Manila City Government at mga papaserong jeep ang kanilang babayaran para rito.
Pinulong ni Manila Mayor Isko Moreno mga tsuper para makipagnegosasyon. Sa kanilang napagkasunduan, higit kumulang 3,000 piso kada araw ang matatanggap ng bawat tsuper, depende po sa unit. Malaking bagay ito para sa mga jeepney driver, lalo't ayon sa ilan sa kanila, 200 piso lamang daw ang nauuwi nila na kita araw-araw. Tinatayang 1,400 units ang... Alam mo bakit maganda itong idea ni Yorme na to? Kasi win-win situation eh. Pag nag-provide ka lang ng sasakyan tulad nung pangit na sasakyan na pinoprovide ni Marcos, yung parang basurahan na sasakyan, di ba? Natulungan mo lang yung pasahero. Hindi nga lahat sasakay dun sa kapangit nun eh. Dito, ang tinulungan mo yung driver at yung pasahero. Sinong nawalan? Yung gobyerno, yung local government ni Isko, Maynila. Which is, yun naman talaga dapat ang pangsyon ng mga local government at saka ng national government. Tangina nagawa ni Isko, ikaw Marcos di mo magawa. Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Kaya hindi ginagawa ni Marcos kasi wala tayong matatawag na oil crisis. Hello? Yung mga bumoto kay Marcos at hindi bumoto kay Isko, nilalait nyo pa kami. Di sising-sisi kayo ngayon, di ba? Kasi nga kaya naman pala Nasang sasali sa programa ng Manila LGU. 100,000 pasero kada araw ang tinatayang maseserbisyuhan ng libreng sakay sa lungsod. Wala pang petsa kung kailan magsisimula ang libreng sakay sa mga pampaserong jeep sa Manila. Hihiramin ko yung mga jeep at driver, garantisadong bayad. Yun. Araw-araw. Ayun. May kita ang operator. Yun. May kita ang driver. Tiyak na kita. Ito yung sinayang nyo At higit sa lahat, walang kailangan bayaran ang ating mga mananakay. Mga kapatid, yan yung sinayang nyo Anong masasabi mo, Auntie Claire? Wala pa po tayo maaaring tawaging oil crisis sa bansa. Ayun naman pala. Mali ka naman pala, Yorme. Wala pa tayo matatawag na oil crisis. Ay, nako, susme. Susme. Talaga nga naman, oo. Alam mo, ewan ko Alam mo, nung pinanood ko ito, sabi ko, bakit di naisip to ni Marcos? Tanga lang ba talaga siya o talagang sabog tulad ng sinasabi ng kanyang kapatid? Hindi, ako nagtataka talaga ako Kasi, alam mo yon, ito yung solusyon Ito na. Simpleng solusyon yan Hindi mo naisip yan, Marcos, tas naisip pa ng isang mayor. Ano ka, tanga? Sorry Ay nako. Anyway mga kababayan, meron ako isang topic lang dito na nais eto medyo seryoso ito medyo wait lang Ayoko kasing actually ayoko sana itong pag-usapan dahil napaka-sensitive nito. Honestly ayoko sanang pag-usapan ito. Kaya lang importante. Napaka-importante kasi sablay na sablay. Nung may sinend sa akin video yung isa kong kaibigan tungkol dito sa tao na ito. Kaya lang kasi kilala ko itong tao na ito na ano lang ito nagpapapansin, umiepal kasi gusto lang ng traction o engagement sa social media. Ako, sa totoo lang, to be honest, ako hindi ko na pinapansin to kasi walang kwenta ito. Ito nakalaban natin ito nung during pandemic. Ito yung kung maalala ninyo, binansagan natin itong Dr. Quack Quack. Kasi masyadong nagmamagaling nung pandemic
kahit ano naman siya, kahit hindi naman niya specialty. Ang specialty niya magmasahe. Ay, hindi pala. Sorry, mali. PT siya, PT. Putang ina. Hindi, mali din. Hindi pala. Iba pala yung PT. Physically tanga. Mali pa rin. Ano ba yan? Sorry naman. Physical therapist. Hindi siya doktor doon sa supposedly sa lungs, pero nangingialam ito nung panahon ng COVID. Tapos nag-send nga sa akin ng video na binabanatan daw ako dahil ngayon recently lang, dahil sa pagsuporta ko kay Pangulong Duterte at pagbanat ko sa mga media. And ayokong pansinin. Kasi alam ko na karakas ito, papansin to eh. Ito yung tawag sobrang papansin. Kasi wala nga ito eh, walang kwenta ito eh. Kaya nagpapapansin to. Kaya lang, tapos after nun, di ko na pinansin, di ba? Ilang araw na lumipas. Kaya lang may napanood akong bagong banat niya. Hindi na ako binabanatan. Pero dapat yung marinig at dapat yung maintindihan, hindi ho lahat ng Kristiyano ganito. Sana ho, kung may nakikinig tayo mga Muslim dyan, pakinggan nyo ho ito. Gusto ko lang sabihin sa inyo na hindi po ganito ang lahat ng Kristiyano. At duda nga ako kung Kristiyano ito. Bakit? Kasi hindi ito ang katuruan ni Kristo eh. Hindi ganito magturo si Kristo. Iba ang katuruan ni Kristo. Sa sinasabi nitong tao to. Ito, pakinggan nyo. Si Duterte, anong ginawa niya? Ginawang holiday yung Idil Fitir. Bakit? Muslim country ba tayo? Catholic country to, Christian country tong lugar na to. Diyan palang sabit na po siya. We are not a Christian country. Ulitin ko ha. We are not a Christian country. We are a country with many Christians. Pero hindi tayo matatawag na Christian country. Why? Because there is a separation between the state and the religion. May separation sa ating batas sa state and the religion. We cannot apply the law of the religion sa law ng state. There is a separation between them. Nagkataon lang that we are a country majority Catholic. But we cannot say and hindi bigyan halaga ang mga ibang relihiyon. Kalokohan ho yun. That's discrimination. Kaya binabanatan niya dito si Pangulong Duterte dahil daw ginawang holiday. Ewan ko, siguro noon pa ito. Pero kasi nagtitrending ito eh. Kaya gusto kong punahin lang. Sa mga kapatid nating Muslim, hindi po ganitong sentimento ng mga tunay na Kristiyano. Hindi ganito mag-isip. Ito, iba lang talaga tong ginagalawang mundo nito. Hindi ko alam kung saang mundo to gumalaw. Kung bakit ganito kabitter tong tao na to. Ginawang holiday ang Idil Fitir ng Kupal, palibasa galing sa Mindanao si Kupal eh. Ano nangyari sa kanya ngayon? Nandun siya sa Dahig. Doon siya namamayapa ngayon. Hopefully doon na siya magstay. Huwag niyo akong ginagago. Huwag kayong magtapang-tapangan dito. Hindi niyo lugar to. Pilipinas to. Christian country to. Kung gusto niyo ng So wag daw kayo magtapang-tapangan mga Muslim. Okay, wag daw po kayo magtapang-tapangan dahil Christian country daw ito. Hindi po. Wag po kayong hindi po ito Christian country. Tayo po ay republic. We are a republic of the Philippines. It's not Christian in the Philippines. Nagkataon lang majority Catholic. But hindi yun ang ating Ang pinuno natin ay presidente, whether kung ano man ang relihiyon niyan. Kasi if you're saying that we are a Catholic country or we are a Christian country, therefore the leader must be a Christian. No, nagkataon lang. Christian yung presidente o Catholic yung presidente. Nagkataon lang. But there's no law in the Constitution that says ang requirement ng presidente ng Pilipinas kailangan Catholic o Christian. Walang ganun. Bakit? Because we are not a Christian country.
Marami lang ang Katoliko sa Pilipinas. But we have to respect every religion in our country. Respeto lang, Brad. Parang awa mo na, respeto lang. Huwag kang ganyan kasi ginagalit mo lang yung hindi dapat magalit. Huwag ganon. Masama ugali mo, Brad. Huwag mong paglaruan ang salitang relihiyon para lang makakuha ka ng traction sa social media. Hindi tama yan. Discrimination yan. Team Country, punta kayo ng... Eps! Sandali lang, Chotomate. For your information, Christian po ako. Pero ibig ko sabihin, I believe in Christ. Hindi po, eto lang, disclaimer lamang po I believe in Christ, pero hindi po ako sa Catholic Church. Okay? So anong punto ko lang dito? I am on the side of this supposedly. Kaya lang, sobrang mali yung kanyang pananaw. Sobrang mali na para bagang sobrang dinidiscriminate ang mga Muslim. Hindi po ganyan mag-isip ang tunay na Kristiyano. Bakit? Si Kristo nga mismo isang Hudyo. Hudyo po siya. Jewish po siya. Pinanganak as a Jew. Nung bumaba, sino ang kasama niya madalas? Gentiles. Sinners. Mga itinakwil at tinuring na makasalanan ng mga Jews. That's how Christ responds sa pagdating sa usapin ng theology. Ganun po si Kristo. So, stop using the name of Christ and saying Christian country to, kaya hindi dapat magsiga-siga itong mga Muslim. That's wrong, Brad. Wrong ka dyan. You're out of line. Hindi na kita pinapansin kasi epal ka masyado. Hindi kita pinapansin dahil alam ko naman cloud chaser ka lang. Alam ko namang for the views ka lang. Pero ito masama itong sinasabi mo. You would create a hatred among Muslims and Christians. So ako nakikiusap ako sa mga Muslim, hindi po ito 1 in a billion. Hindi nga million 1 in a billion lang itong taong ganito. Okay? Huwag po kayo maniniwala dito. Huwag niyo pong iisipan na mga Kristiyano ganito mag-isip. Hindi po, siya lang. Brunei, punta kayo ng Malaysia. Doon kayo kung tatanggapin kayo. Tantado. Oo. Alam natin yan na minority kami mga Muslim dito. Kayo yung majority, Kristyanismo dito sa Pilipinas. Pero sa pagkakaalam namin, hindi niyo naman ata nabili itong Pilipinas para sabihan kami na ganito-ganito. Pasintabi lang sa mga kababayan namin, mga fair po sa aming pakikitungo. Pasintabi lang po. Hindi po lahat, hindi namin po ito nila lahat mga kababayan. Ang ina-addressan ko lang po ng mensaheng ito ay yung mga taong katulad ng taong to. Obviously, hindi ito nagsasabuhay siya turo ng Kristyanismo Tama ka dyan. Yung tunay na Kristiyano, hindi ganito manalita. Do you think naturo ito ng Kristyanismo? Pati ako Muslim, hindi ako maniniwala na turo ito ng Kristyanismo. Itong ganitong kagaspang na pakikitungo sa aming mga Muslim. Tama kayo dyan, sir. Tama kayo dyan. Perfect. Buti pa ito naiintindihan niya. Hindi, di ba? Ay, naku, sakit sa ulo. Buti pa ito naiintindihan nitong tao na ito ang tamang klase ng pakikitungo. Itong doktor na ito, nga. Hindi maganda itong pinapakita ng kasamahan ninyo, ha? Huwag po kayong makiisa sa kanyang sinasabi. Pero sir, hindi po namin kasamahan yan. Ewan ko kung saan lupalop yan. Hindi po namin kasamahan yan. Sa kanyang ginagawa. Kasi masasama po kayo sa kawalan ng katarungan na ipinapakita ng taong to. Alam ninyo na hindi ganito ang turo ng pagiging Kristiyano. Itong ganitong kagaspang sa pakikitungo sa aming mga Muslim. Hindi ganyan. Hindi ganyan mga kababayan. Kaya huwag na huwag niyo pong sasang-ayunan at susuportahan itong ganitong mga tao. Kasi isa ito sa mga taong nagpapaliyab sa apoy ng hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng mga Muslim at ng mga Kristiyano sa bansa natin mga kababayan. Tama ka dyan, sir. Saludo ko. Tama ka na you are perfect. As in, tamang-tama ang iyong sinabi, sir. Hindi po dapat talaga sang ayunan nito. So mga kababayan, hanggang dito na lang po muna tayo.
Wala po tayong intensyon na siraan itong si Dr. Kwak-Kwak di umano, allegedly. Yan yung tawag sa kanya ng mga netizen noon eh. Pero gayon pa man, hindi ko siya kaya lang kailangan itama ang mali. Itama ang maling pananaw nitong doktor na ito dahil damay-damay tayo dito. Diba? Damay-damay tayo mangyayari nito pag ganyan. So sa mga kababayan naming Muslim, wag po kayo maniniwala na ganito ang sentimento ng mga Kristiyano o yung mga Katoliko. Hindi ho ganyan ng mga, marami akong kakilalang Katoliko, karamihan. Pero hindi naman ganyan mag-isip. Wala akong nakitang ganyan mag-isip na Katoliko. Siya lang. Kaya nga 1 in a billion eh. Hindi million, billion. Diba? Dapat ito ilagay na sa... Huwag naman, wag ganong barat tayo. Anyway, maraming salamat po. Sana po i-share nyo itong video na ito. At sa susunod na video natin mga kababayan, sana po importante na i-share, i-like ninyo at mag-subscribe po kayo dito kasi medyo marami-rami pa ang hindi pa nakasubscribe habang nanonood. Pero ang daming nanonood na balik-balik na nanonood dito sa ating channel pero hindi nagsusubscribe. Alam ko yung iba hindi makasubscribe na nanonood sa telebisyon pero yung mga kaya naman, please, kasi malaki matutulong niya kung gusto niyong kumalat ang katotohanan. Malaki may tutulong. Ang tawag dyan yung algorithm. Pag nilalike nyo kasi, pag sinishare nyo kasi o nagko-comment kayo, sasabihin ngayon nung algorithm, yung AI ng Google, sasabihin niya, uy, maraming nagla-like, maraming nag-share, maraming pwede mag-share dito sa YouTube mismo eh. Share nyo sa account nyo. Kahit wala kayong followers, subscriber, basta i-share nyo lang. Kasi pag nakita ngayon yan ng YouTube, maraming nag-share, maraming nagla-like, maraming nag-comments. Ibig sabihin, interesting yung video. Ngayon, ilalabas niya ngayon yan. Isasuggest niya yan ngayon sa tao. Diba? At dahil doon, marami ngayong mamumulat sa katotohanan. Okay? Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Mabuhay ang bansang Pilipinas.